Bakit patis ang location natin ngayon? Sarap na eh. Oo nga. Dahil ang topic natin ngayon, mga ultimate portable arms. Kaya. Wala namang kinalaman yun. Hindi naman lahat na bagay kasi dapat may koneksyon. Diba? Ito, malapit kasi dyan eh. Nasa factory tayo ng patis. Iba yung amoy dito, medyo malakas, no? Pero yung lakas na yan, isipin mo, i-translate mo sa armas. Mga armas pang digma. Kaya ngayon, pinapakita natin ngayon, dito sa Lupit, ang ating top 10 ultimate weapons na may matinding firepower. At kasama ko, ang mga idol ko mula sa aking kabataan, si Tado at si Erning, a.k.a. ng Tambalan ng Bayan, Strange Brew. Cosa manggat sos dos, cosa taabla. Nung sabi lang sila kay Ben Caliente, ki Ben hiede manggat sila dos, olor patisya sila dos, especialmente ese largo pelo. Este no hay camisa na nadimiyo detrás, no sabio kense, pero vale man todo. Tama. Lupit, no? Ending, handa mo ko to. Tama. Dave, saktan mo na kami. Okay, kasama natin ngayon si Mr. Jojo Del Rosario, ang timplador ng patis dito sa Tentay. Ano po ibig sabihin ng timplador, Kuya Jojo? Bali, kami po ang namamahala sa pag-remix ng mga patis. Kayo yung namamahala sa pagmimix ng patis. Importante yung posisyon ninyo dahil kayo yung nagditikta kung tama yung lasa o hindi. Ilan po kayong timplador dito sa Tentays? Bali, 3 kami. 3. Isa loob ho ng isang araw, ilang beses nyo tumitikim ng patis? Marami rin. Paano nyo tinitikman yung patis? Minsan may mga nagsetester po kami sa laboratory. Hindi ba pwedeng ganyan lang? Oo, ganyan. Meron po silang mga prosesong sinusunod para maging day kalidad ang patis. Saan po ba gawa yung patis? Bali, sa fish extract. Sa fish port, kumuha tayo ng mga daron. Meron tayong fermentation. Hindi po ba pwedeng kahit na anong seafoods? Total maalat naman silang lahat. Fish lang po. Pwede po hito. Hindi pwede hito? Bakit? Ang ganitong na nakuha. Galonggong nakakuha sa fish port dito sa Navotas kasi may fish port dito. Kayo ba, Mang Jojo, hindi kayo nagsasawa sa lasa ng patis? Sa araw-araw na kinabubuhay ninyo, parang patis yung kaharap ninyo. Yan po, sir. Kasama sa trabaho. Rufina, nakatingin na kayo Rufina? Oh, Ano masabi niyo sa lasa ng Rufina? mas masarap pa rin tentay. Mas masarap pa rin ang Tentay. Pwede nyo ba sa aming ikwento kung ano yung iba't ibang klaseng patis sa Tentay? Meron tayong flavor, special, tsaka yung 100% na tinatawag. Flavor? Ano yung flavor? Di ba yun na po yung flavor niya Akala ko maalat? yung patis pare-pareho lang maalat yan. Tama. Meron ano dyan, sir. Yung flavor, ano yung flavor? Ano flavor na flavor? Maanghang. Hindi yan, sir. Medyo mababa yung ginagamit na puro. Ha? Medyo mababa. Merong, sa special kasi medyo mas mataas. Mga bagong extra. So taas at baba lang ang pinagkaiba. Kuya Jojo, pinapawisan kayo. Gusto niyo pawisan? Hindi salay? Oo, araw-araw ko rito eh. Sa pagtitimpla nyo ho ba ng patis, ano ho yung pinakamasarap na isaw-saw sa patis? Isda. Isda Ano? din? Isda din. Ano yun? Hindi ba isda sa Binababad isda? mo sa bawang Diba isda? parang kawawa naman yung parang katas nila, tapos sinasaktan yung kapwa nila katas. Parang tao, sinusoso mo sa sarili ng dugo. Parang gano'n yun, di ba? Ano ba masama yun? Eh sa tagal-tagal nyo pong nagtatrabaho dito, wala pa po ba sa inyong nagkakaroon ng sakit sa bato? Wala. Kasi mga yearly may medical kami na ginagawa. Bukod po sa patis, meron din po ba kayong ibang produkto? Bali nga ng soy sauce. Soy sauce? Suka. Fishball sauce meron din. Fishball sauce? May toyo kayo? Meron, sir. Hindi ako, sir. Gumagawa lang kami. Sorry. Toyo. Toyo. Napapansin nyo ba, medyo kakaiba yung amoy dito, no? Malakas. Kung yung simpleng amoy ng patis sa platito, nalalakasan ka, pare, subukan mong pumasok dito sa factory ng patis. Ibang klase. Pero kung pag-uusapan lang, Jojo, no? Yung lakas, no? Isama natin sa usapan ng lakas ng amoy ng patis, ang lakas ng amoy ng baril. Yung tinatawag nilang handheld, no? Parang portable firearms. Dito sa Lupit ngayon,
papakita natin sa inyo ang 10 sa mga pinakamalulupit na ultimate weapons na may pinakamalulupit na firepower. Boom, boom! Lupit, no? Machine gun, missiles, rocket launchers, mga super lakas na armas. Pero ang tanong, kaya mo ba itong bit-bitin? Man-portable firepower ang tawag dito. Ibig sabihin, kahit sinong Herodes, pwedeng mag-alarampo. Kaya, kalimutan na ang maso. Ito na ang top 10 ultimate weapons sa kategoryang firepower. Lupit nito. Pwede mong gamitin sa bahay ng kaaway mo o kaya sa bahay ng mga kapatuan. Sawa na ba kayo sa baril? Pwes, kami, hindi pa. Number 10 sa countdown. Punta tayo sa Sweden. Hindi para magpamasahe o manood ng erotika, pero para sa bagong bersyon ng subok ng anti-aircraft missile. Ito ang RBS-70. Unang lumabas noong dekada 70 gamit ng Swedish Army. Niretoke nila ang patok nitong disenyo. The RBS-70 is still one of the most innovative, very short-range air defense systems around. Gumagamit ang RBS-70 ng guiding system na gumagabay sa mga missiles punta sa target. Kumbaga, inaalalayan ito ng isang invisible na laser beam na nagmumula sa kanyang launching station. Ibig sabihin, kunwari, yung taong may utang sa'yo ay taga-sangandaan at ikaw ay taga-letre, pwedeng-pwede mong tirahin ang bahay ng damuhong yun. Parang quitis na nauutusan kung saan pupunta. Unlike a lot of other short-range anti-air systems which have heat-seeking missiles, the RBS-70 is a beam rider. In effect, the operator, through his sight, will put crosshairs on whichever target it is, press a button, fires a laser up, and then, as soon as he presses the trigger to fire, the missile looks for the laser and follows the laser right on target. What it gives you is, even if then a plane is firing flares and so forth to try and distract, the missile doesn't look at those flares. It is just looking at the laser and follows it right to the target. And it was the first of its type out in the market. Para mas lalong lumapit ang missiles ng RBS-70, kinargahan ang mga ito ng fragmentation pellets na kayang magpatumba ng armored targets tulad ng helicopter. Doble sa speed of sound ang bilis ng missile at kumakana ng target kahit 5 milya ang layo. Wasak na wasak. What they have done is you've got greater range, you have got also improved immunity to countermeasures. So that, along with changes to the sighting system, improved night vision, a remote-controlled firing station, has kept the whole RBS-70 system right up to the mark. Ang RBS-70 missile system ay kayang bitbitin ng 3 sundalo. At sa loob lang ng 30 seconds, buo na ang launching station nito. Saan ka pa? Ang dali, ano? Kahit siguro mga taga-MPD SWAT, kayang assemble nito. Pwede ring alalayan ang RBS-70 ng Giraffe radar system na pwedeng ipatong sa truck. Kaya nitong sumipat ng target 20 milya ang layo. Yan ang haba nga ng leeg. We believe that this is one of the most important things to really optimize the capability of the system. To be able to use different types of information from radars, radar cueing to exactly find where the target is, and also engage the right target out of many occurring at the same time. And do it so you get an optimized kill probability when you hit it. Mataas ang puntos ng RBS-70 pagdating sa power, accuracy at range. Pero kailangan pa ng 3 tao para ma-set up. May kamahalan pa. Wedding dirt lang makaka-afford ito Ito ang mga dahilan kung bakit kulelat ang RBS-70 missile system sa ating listahan. Nasa number 9 ang isang pangalang naging kasing kahulugan na ng salitang rat-ratan sa loob ng halos 1.5 siglo, ang Gatling gun, at ang pinakabagong bersyon nito, ang Dillon Aero. Dillon M134D is a 6-barreled electrically operated Gatling gun. Noong 1862, naimbento ni Dr. Richard J. Gatling. Cute niya, no? Ang disenyo ng baril na umiikot ang barel. Pero epektibo man sa rat-ratan, kadalasan daw na nagbabara at sirain ang mekanismo nito. Sa inis nila, umeksena